Magandang araw po. Dito sa aming bukid ay may iba-iba ring pinagkakaabalahan. Kasama na riyan yung pag-aalaga natin ng mga kambing na minsan may sinubok, dumaan sa mga pagsubok pero tuloy pa rin ang ating pamumuhay. Dito sa bukid, kasama rin sa pinagkakaabalahan, sa pinagkukunan ng pagkain, pinagkukunan ng pwede nating maibenta at maging mga pampakain din sa mga alaga ay itong pagtatanim namin nitong mga kasaba, kamote, mais, saging at iba pang mga crops din na nababagay din sa klase ng lupa na meron dito sa amin. Sa mga mababang area naman dito sa amin ay natatamnan naman ng mga palay at dito naman nagagaling yung mga pagkain namin pagdating sa bigas. Simple lamang din ang pamumuhay namin dito. Pero kung makita mo sa video ay akala mo mayaman na kami. Pero hindi. Dahil kami ay tenant lamang din. Kami ay katiwala lamang din sa maraming area dito. Actually marami din kasi na kahit na napakalawak ng lupa nila ay wala rin naman silang kahilig-hilig na magtanim sa bukid o mag-alaga ng mga hayop sa bukid. Kaya't pinauubayan na lamang din muna nila doon sa mga passionate o napakahilig din sa ganitong mga gawain. Ang pinaka-main na produkto din na may-ari dito ay mga niyog. Doon naman sa mababang area, ang produkto naman nila doon ay mga palay. Kung saan kami ang gumagawa noon, kami nagtatrabaho doon, tapos nagkakaroon na lang sila ng parte. Ginagrab ng mga lolo't lola ko noon na maging tenant o katiwala pagdating sa mga lupain dito sa lugar namin ngayon. Dahil actually hindi sila taga dito, sila yung mga dayo lamang din. Both sides ng mother ko at tatay ko, sila yung mga hindi taga rito. No? May mga galing Negros, galing Iloilo yung tatay ko naman. Kaya't napunta sila dito sa Zamboanga del Norte na walang pag-aaring ng mga lupain. Kaya't sila nagsikap na magsipag, magtiyaga, na bumuo ng mga palayan dito sa amin para magkaroon ng taniman ng palay at magkaroon ng sariling pagkain, wherein ang benepisyo naman ay hindi lamang napupunta sa amin kundi maging mismo doon sa may-ari ng lupa. Kaya happy din naman yung mismong may-ari ng lupa dahil nagkaroon na siya ng produkto doon sa dating damuhan lamang. At sa area naman na medyo mataas o walang source ng tubig ay tinamnan naman ng mga niyog o nagiging niyugan para naman sa produktong kopras na sa ngayon ay pinagkakakitaan na rin. Hindi lamang ng tenant kundi mismong may-ari. Kaya happy din ang mga may-ari doon sa nagiging resulta sa pinagsisikapan dito sa bukid. Actually, dyan pa lang sa mga naging karanasan kung ating titingnan ay ang daming mga nagbabago na noon ay sobrang hirap dahil ngayon wala pang makukuhang produkto. Pero habang tumatagal nung meron ng binuo na tinatyaga ay nagiging sunod-sunod na rin hanggang sa mga sumunod na henerasyon ay nagagamit din. Yung mga palayan ay tuloy-tuloy na natamnan, yung mga niyog ay tuloy-tuloy ang pag-harvest. Napakasimpleng tiyaga na ginawa nung una na sa mga sumunod ay nagiging ani na. Kaya't napakaigi rin na meron tayong tinatyaga. Maging dito man sa pag-alaga ng mga hayop dahil na rin sa mga resources na meron sa paligid o doon sa mga maaari nating makuha na pwede nating maibigay na pagkain sa mga alaga. No? Kahit na mga kambing natin kumakain ng mga damo, yung mga damuhan doon sa ilalim ng mga niyugan ay nagagamit nating pampakain sa kambing, mga baka, kalabaw at pupwede rin nating pagtamnan pa ng mga kamote, kasaba at iba pang mga pananim, mga saging na pupwede naman nating pandagdag pagkain o pupwede rin pambigay sa mga alagang hayop lalo na yung mga reject na o yung mga katawan ng saging, yung mga dahon ng mga tanim natin ay pwede natin maibigay sa mga baboy ng libre na hindi na natin pang kailangan ng gumastos ng malaki. Pero sa ilan, mas pinili pa rin nila yung mga naka-pure feeds. Dahil nga ito na yung mga bagong gamit ngayon, lalo na kapag nais natin na mas mabilis lumaki yung mga alaga nating baboy. Pure feeds ang kanilang ginagamit, pero ganun pa rin, actually hindi pa rin nawawala yung mga nagbibigay pa rin ng mga natural na pagkain doon sa mga alaga nila. Lalong-lalo na dito sa mga alagang baboy. Tinitingnan din namin minsan kung ano yung kakayahan. Depende kung kapag mayroon ka namang malaking puhunan, sa ilan ay pinili nilang naka-pure feeds, doon naman sa ilan na wala namang ganung kalaking puhunan, pero may space naman silang pagtamnan, mas pinili naman nila yung mga natural na binibigay nilang pagkain sa mga alagang baboy. Yung mga makalumang paraan pa rin yung kanilang ginagawa, yung mga traditional na pamamaraan sa pagbibigay ng pagkain, lalo na doon sa mga native na mga baboy. Pero yung ilan naman, halo, pure feeds at yung mga natural na pagkain yung binibigay nila. Depende actually sa kakayahan din. Dito naman sa pag-alaga ng mga hayop ay actually marami din tayong natutunan. Maging noon pa man, habang nagtatanim, habang nagkakaroon ng mga produkto na mula doon sa mga pananim, ay nag-alaga na rin ng mga hayop at may mga pagkakataon na rin na mga pagsubok, kaya't doon ay natuto rin lalo. Marami mga nag-alaga na hirap din na magparami ng mga alaga, kaya't gumagamit naman sila ng mga technology, lalo na ngayong panahon na ito. Marami din ang mga gumagawa ng mga paraan, ng mga solusyon tungo doon sa mga naging pagsubok. Dahil actually, kapag ka nag-alaga ng hayop, medyo sensitive ito compared doon sa pagtatanim. Dahil kapag nagtanim tayo, tanim lang natin dyan, diligan natin, lalo na itong mga puno, ay naaabunuhan natin yan ng kahit na mga natural na abono, mga organic, ay lumalaki pa rin yan. Pero kapag tayo nag-alaga ng hayop, kung minsan ay nagkakasakit yung mga alaga, hirap nating panamihin. Kaya't may mga solusyon sa amin. Ang natuklasan din namin na napakagandang gamitin sa mga alagang hayop ay itong paggamit namin nitong King's Vita Plus Animal Feed Supplement bilang supplement na
mga nutrients doon sa mga alagang hayop. Ito hinahalo namin doon sa pagkain ng mga alaga namin para lumakas din ang immune system at hindi maging sakitin yung mga alaga natin. At higit sa lahat, para mas maganda at mapaparami nating malusog yung mga alagang hayop ng tuloy-tuloy ang ating pagpaparami para naman ay magkaroon din naman ng success itong ating pag-alaga ng hayop. Kaya sa amin, King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang aming ginagamit para lumakas ang kanilang immune system. At sa panahon naman na kapag napapansin natin yung mga biik natin, halimbawa yung mga bagong panganak na biik o yung medyo malaki na yung mga kakawalay lamang na biik, kapag napapansin natin na medyo mahina o may mga sakit, yung mga diarrhea, sipon, lagdat, ubo, yan ang may binibigyan namin agad ng Panamox Forte. No, Panamox Forte yung aming pinapainom dyan agad para naman ay gumaling. Kasi sayang, sa napapansin namin yung mga biik namin na kapag nagkakasakit, hinahayaan lang, ay sa mga sumunod na araw ay namamatay. Sobrang sayang habang medyo matagal ding panahon ng ating pag-aantay. Itong mga inahing baboy kasi, kapag halimbawa nais natin magpalaki ng inahing baboy mula sa pagkabiik niya, no, kailangan natin mag-intay ng nasa 8 months no, bago magkaroon tayo ng inahing baboy. Tapos kapag napasampahan na natin yung inahing baboy natin, ay magantay naman tayo ng mahigit na 4 na buwan para naman yun ay manganak, para magkaroon natin ng mga biik. So, kailangan mabigyan pa rin natin ng sapat na nutrisyon yung alaga natin at syempre, kapag mayroong mga sakit man ay malunasan natin agad para naman ay hindi masayang yung mga pag-aantay natin ng panahon at mabilis nating mapaparami kung nais natin magparami or mabilis tayong makabenta ng mga produkto natin pagdating sa mga alaga nating hayop. Kaya dito sa bukid, diskarte lamang din para naman ay mapapaunlad din natin itong pagbubukid na katulad ng ating na-share kanina, yung mga pagtatanim ay habang lumalaki ay meron na tayong na-harvest ng tuloy-tuloy at itong pag-aralan naman natin ay itong pag-alaga ng hayop dahil po pwede naman natin pagsabayin yung may mga tanim dyan, halimbawa mga niyugan or nagtanim tayo ng mga kasaba at ito nga yung mas maganda pa na may kasabay yung mga pananim natin para kapag may mga reject tayo ay hindi na natin bastang natatapon na lang, pwede pa natin maibigay dun sa mga alaga natin, mas productive lalo yung mga dahon. Halimbawa may mga maisan tayo, yung dahon ng mais ay nabibigay natin sa mga alaga natin, yung mga kambing natin, baka, kalabaw ay kumakain nun, habang yung mga pinakalaman nun pwede nating pangbenta, pangkain, no, pangkonsumo natin or po pwede din actually para di na tayo bumili ng feeds na ibigay doon sa pagkain ng ating mga manok, mga baboy. Napakalaki ng tulong din itong pag-alaga ng hayop dahil actually dito sa amin nga sa bukid noon pa man, itong mga baboy na ibibenta, minsan ito yung ginagamit na panggastos sa mga palayan sa pagtrabaho ng palayan, no, kapag tayo ay bumili ng mga fertilizer or nagpapa-araro tayo kung wala pa tayong sariling kalabaw. O kaya yung mga pag-speedboat ng mga palayan, no, maraming mga gastusin din na kailangan natin. Kaya't minsan napagsama-sama ito. Yung mga alagang hayop binenta, pambili ng fertilizer at iba pang mga gastusin. At actually, malaking tulong nga rin dito sa aming bukid. No, kung minsan itong mga alagang baboy, ito rin yung nagiging source naman ng pang-tuition sa mga nag-aaral ng mga anak. No, at ganun din yung mga sobra naman doon sa pinag-anihan ng palay kung may sobra. Pero kung wala na mga sobra, ang pinakamahalaga actually dito sa amin ay naani namin ay sarili naming pangkonsumo na mismong sa sariling palayan na nakukuha doon sa sariling tinatanim. No, hindi man sarili mismo yung lupa, tenant man or nakialaga ay sarili naman yung pananim nating nakukuha. Tayo rin mismo ang gumagawa ng paraan doon sa pagpapalaki at alam natin mismo kung paano natin pinalaki hanggang sa maani yung ating palay. Kasi minsan may mga problema din ang iilan na sobrang dami ng mga peste, dami ng mga insekto, no, kaya punong-puno ng spray. Wherein minsan kapag sobra-sobra naman ay nakakasama na din. No, kaya maigi din kapag tayo nagbukid ay ito ang pinakamaganda, no, yung nakukuha natin yung ating pagkain sa mismong tinatanim natin at nakukuha natin yung source natin ng income o hanap buhay natin mula sa mga inaalagaan natin at doon sa sobra sa mga pangkonsumo natin. O ayan yung simple naming buhay din dito sa bukid na kahit papano ay nakaraos at namumuhay tayo ng simple, no, sa kabila ng hindi man tayo marangya o mayaman ay nabubuhay pa rin tayo kasama natin si Lord lagi pagdating sa ating pamumuhay. So ayan, yun lamang po muna sa ngayon. Sana ay nakapulot kayo ng ideya at na-inspire kayo dito sa aming simpleng pamumuhay dito sa bukid. Maraming salamat po. Thank you po. Happy farming po.